So ito na, mga kababayan, unahin po natin ngayon mga kababayan itong balasahan sa Senado. Ayan, Sir Ber Villanueva, maraming salamat po. Unahin po natin ngayon mga kababayan itong balasahan sa Senado, no? Patungkol dito kay Tito Soto sa planong Chacha or charter change or pagbago ng konstitusyon. Natatakot at natataranta po mga kababayan itong mga DDS. Oo, so ito po pakinggan nila. Pakinggan nila at pakinggan ninyo mga kababayan. Ito po ipaparinig ko sa inyo. Ito na, pakinggan ninyo plano, ayan. Planong palitan si Tito Sen pagka Senate President. At alam nyo kung sino ang ipapalit? Si Amy Marcos. Nako po. Aabang ko sila Cheese and Villanueva makulong. Ayan, Ma'am Princess Sailor Moon, hilo po. Ito, Ma'am Princess Paris. Wala ako narinig na dissatisfaction. Apo. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. I doubt it, but sanay ako dito I serve with the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, wala naman. Nakarating sa akin na ganun. Nakakarating na sa akin is kay kwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba Hindi lang yun. Pinakamaraming fake news sa social media. Ayan Ito, basahin ko mga kababayan. Ito po'y post ng Abante News Online. Mga kababayan na kung saan papalitan si Tito Sen ni Amy Marcos. Ito po Panuorin, itinanggi ni Senate President Vicente Soto III ang lumalabas sa social media na mayroong kudita or papalitan siya ng isang babae na magiging bagong Pangulo ng Senado. Nako po, eto na nga mga kababayan. Kasi po, ganito po siya, Ma'am Maria Fipalisok, Nanay Minda, hello po. Ganito po kasi ang nangyari. Kinakabahan na po kasi sila, no? Natataranta na po sila ngayon mga kababayan na kung bakit, kung naalala ninyo, sabi nga ni Tito Sen, mga kababayan, ay nadismaya siya sa desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment ni Sarang naka-archive. Kaya mga kababayan, sabi nga ni Tito Sen, mag-antay pa tayo ng isang dekada bago mapalitan itong mga panauhin sa Supreme Court or sa Korte Suprema, kaya kailangan nating baguhin ang konstitusyon. So, speaking of baguhin ang konstitusyon mga kababayan, ang mangyayari po dyan ay magiging Prime Minister si PBBM. So kung sakali man na matuloy mga kababayan at maging Prime Minister itong si PBBM, ano po bang mangyari? So kapag na Prime Minister po si PBBM, hindi po masyadong magtagal si PBBM, no? Hindi, ganito para klaro po. Kung sakaling mapalitan ang konstitusyon, ang mangyayari po ay magiging Prime Minister si Marcos Jr. So kapag naging Prime Minister si PBBM, wala ng papel si Sara, wala ng papel itong mga nasa baba at wala nang mangyayaring eleksyon at si Sara hindi na magiging presidente kung sakaling magbago man ang konstitusyon. So ito po mga kababayan, dito po natataranta ang mga DDS o Duterte Black mga kababayan. Pakinggan ninyo. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang Palitan na natin konstitusyon. Diyan po sila natataranta, mga kababayan. Yan po ang isa sa kinakatukutan po ng mga Duterte Black. Na kung bakit mga kababayan ay natatakot sila at ngayon ay plano nga nila, mga kababayan, na palitan si Tito Sen. Nako po, mga kababayan, delikado ito
So ngayon mga kababayan, at ito nga, ang plano nga nilang ipalit kay Tito Sen ay isang babae. Walang iba kundi si Amy Marcos. No? Kapag si Amy ang maging Senate President, nako po, disgrasya ang Senado. 'Di ba? Mga kababayan, baguhin ang konstitusyon, ang plano ni Senator Senate President Tito Soto, kasi nga hindi na kanais-nais ang ginawa ng Supreme Court. Supreme Court isama na gawin ng Prime Minister si PBBM. Kaya nga malakas ang loob na magnakaw ang mga Duterte at kakampi dahil nandyan yung Supreme Court na nagpapawalang sala sa kanila. So yun po ang reaksyon ni Tito Soto, mga kababayan. So hindi man lang kinakalkal, hindi man lang inimbestigahan, hindi man lang pinagdebatihan, automatic dineclared na unconstitutional. So saan po ba doon? Sa tinagal-tagal na sinagot ito ng Supreme Court, ang motion for reconsideration ng Kamara ay, ang akala ng Kamara at ang Senado ay inimbestigahan. Ending, wala naman palang, mga kababayan, wala naman palang nangyaring investigasyon, kundi numbers game. Yan nga ang sabi ni Percy Lapid. Kung 10 ang miyembro ng Korte Suprema o mga panauhin dyan, kung 4 dyan kay PBBM at ang 6 dyan kay Sara, wala pong mangyari. So useless lang po yung 4 kung ang 6 dyan ay puro naman appointee ni Digong. Nako po mga kababayan, sabi mismo namatay na si Percy Lapid, matagal na panahon na, 2 years, magti 3 years na. Pero nangyari mga kababayan, nagkatotoo lahat ng sinasabi niya. Ito nga yung sinasabi niyang numbers game, 'di ba? Oo, yung mga Supreme Court personalities dyan, ay puro lahat dyan appointee ni Digong. Puro dyan mga kapraternity ni Digong. Kaya malakas ang loob magnakaw itong mga kaalyado ni Sara at si Sara kasi nga pabor ang Supreme Court sa kanila. So ngayon mga kababayan, kung naalala nyo naman, sasabi sa post ni Antonio Montalban, bago ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment ni Sara, ay nilabas na ang isang post na nagsabing pinangakuhan daw ito ni Bongo na kapag si Sara ay maging presidente sa 2028, bibigyan ng posisyon itong mga nasa Korte Suprema. Yun po yung sabi mga kababayan. Ito, ipakita ko sa inyo Ito, pakinggan ninyo ang balita Ito Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, hindi pa diniklara ng Supreme Court unconstitutional ang impeachment ni Sara ay may na-post na sa Vera Files. Ito po mga kababayan, Antonio Montalban, unconstitutional. Constitutional impeachment. Ito mga kababayan. Pakinggan niyo. Meron po ba talagang dinagdag na steps or Wait lang po mga kababayan. hindi Ayan na, ito mga kababayan. Antonio Montalban, BNC. Dito tayo sa YouTube mga kababayan para makita ninyo. Ayan, BNC Antonio Montalban unconstitutional impeachment. Ito. Mga kababayan, BNC, asan ba dito yung Billionaire News Channel? Antonio Montalban. Bilyonaryo. Para mapanood ninyo mga kababayan, news channel. Kasi ito'y featured po mga kababayan ng Billionaire News Channel. Itong pinost ni Antonio Montalban sa Facebook na kung saan ay unconstitutional mga kababayan. Ito Antonio Montalban. Actually, napanood nyo na siguro ito, mga kababayan. Pero, ito po, the views, opinion, on point. Ayan. Saan ba dito yung Billionaire News Channel? Panibagong impeachment ni Sara.
Hindi siya lumalabas mga kababayan, pero ibinalita po to ng Bilyonaryo News Channel noon na kumakalat po sa social media itong pinangakuan daw ni Bongo, itong si Leonel, na kung sakaling maging presidente si Sara sa 2028 ay gagawin siyang Secretary of Justice ba? Mga kababayan. Tapos basta lahat ito ay daw ni Bongo, no? Na plano na ni Bongo, mga kababayan. Doon sa post ni Montalban, mga kababayan, ito po, BNC impeachment. Impeachment ni Sara unconstitutional. Alam ko mga kababayan, merong video Paki-comment dyan mga kababayan kung napanood nyo na iyong video na yon. It's final. Binasura ng Korte Suprema ang apela ng Kamara sa desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Tanggap man ito ng mga kongresista. Isang panibagong reklamo naman ang handang ihirit sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Mavic. So yun mga kababayan, diniklarang ng mga congressman at congresswoman yung ruling ng Supreme Court regarding the impeachment of Vice President Sara Duterte. It's final and you cannot appeal it. Di ba? Final Yun na sabi yun. nila. Sealed na. Sealed. So, the issue there kasi is because there's another impeachment against the president and possibly a forthcoming one against the vice president. Yung mga congressmen, they were waiting for the ruling. They were hoping that the Supreme Court will rule on their appeal. And finally, ito na po, nagsalita na po ang Korte Suprema. Yung kanilang earlier decision last July, was it? Ano ba ang explanation ng Supreme Court kung bakit unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Very quick timeline. Na-impeach si Vice President Sara Duterte nitong 2025 dahil sa issue ng confidential funds at sa mga threats niya laban kay BBM. Umakyat sa Senado ang impeachment para husgahan kung guilty ba siya. Kasi kung oo, matatanggal siya sa pagka-Vice President. Kaso, hindi yan natapos dahil naglabas ng desisyon ng SC nitong July 2025 na sinasabing unconstitutional daw ang impeachment. Siyempre, ang House inapela sa SC itong desisyon. Nitong January 29, inilabas ng SC yung desisyon nito doon sa apela. Ganun pa rin, kaya deads na talaga yung impeachment proceedings na sinimulan noong 2025. Sa 2026 ruling, inulit lang ng SC yung mga dahilan nito noong 2025. Una, unconstitutional daw talaga dahil na-violate yung one-year bar rule. Nasa 1987 Constitution yan na ang sabi, bawal magkaroon ng more than one na impeachment proceedings against... Ayun, so alam nyo na mga kababayan, kung bakit i-declared ng Supreme Court na unconstitutional itong impeachment ni Sara. Kasi daw sa sobrang dami ng complaint. So ibig sabihin, ngayon, isa lang ang mag-complain, matutuloy. Kasi ang nirarason ng Supreme Court, kaya dineclare nilang unconstitutional kasi parang pinagpiestahan daw. No? So, sa madaling salita, parang kinawawa si Sara, ganun ba yon? Parang sinakal, parang pinalo na, parang inapakan, parang piniga, parang binugbog, parang brutal ang pangyayari sa pag-file ng impeachment. Kaya dineclare nilang unconstitutional. Ganun ba yon, mga kababayan? So, kumbaga, parang hiyang-hiya si Sara, napapahiya, ganun ba yon? Kasi daw, isa lang dapat ang complaint sa isang taon. Pero sobrang dami daw sunod-sunod. So, kaya dineclare ng Supreme Court na unconstitutional. So, hindi kaaya-aya. Parang ganun ba? Hindi katanggap-tanggap. Ganun ba yon? Mga kababayan, sa pagkaintindi ko, ganun ang kanilang rason na parang sobra naman kayo, parang dinuraan nyo na, inihian nyo pa, inapakan nyo pa. Dapat isa lang. Parang ganun ba? Kaya dineclared. Ito ang sabi ng Rappler, mga kababayan. Anong sabi ng Rappler? Ito. Inulit lang ng SC yung mga dahilan nito noong 2025. Una, unconstitutional daw talaga dahil na-violate yung one-year bar rule. Nasa 1987 Constitution yan na ang sabi, bawal magkaroon ng more than one na impeachment proceedings against an impeachable official sa loob ng isang taon. May 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara.
walang nangyari sa unang 3, pero na-impeach siya doon sa pang-4. Kaso yung hindi raw pag-akto doon sa naunang 3 ay na-trigger na yung 1-year bar. Kaya, So kumbaga mga kababayan, parang si Sara, parang karne, no? Parang karne siya, hiniwa mo na, hiniwa pa ulit, giniling pa. Parang ganun daw ang nangyari. Kaya ang declared ng Supreme Court, unconstitutional. So ganun ba yon? Porque tinaddad ng kaso, hindi kaaya-aya, hindi katanggap-tanggap. Kasi dapat isa lang, bakit dinubli, sinunod-sunod? Naku, parang hindi ka ano yan, mga kababayan. Kung ako talaga tatanungin, hindi ganun eh. Kasi lahat naman ng isinampa or ifinail sa kanya, lahat naman yun, pare-pareho lahat eh. So hindi na pala pwedeng magreklamo ng sobra-sobra ngayon kasi nakakahiya naman sa nireklamo. So hindi na pala pwedeng mag-file ng sunod-sunod kasi kawawa yung kinasuhan. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Tanong ko lang, hindi tayo pwedeng magreklamo ng marami kay Sara. Kasi bakit? Kawawa naman. Hindi pwedeng sunod-sunod kasi bakit? Bina-violate nyo na. Nilabag nyo na ang batas. Hindi na kaaya-aya. Wala nang kalayaan si Sara. Wala na, durug na, bugbog na, brutal na ang pagkakagawa sa kanya. Ganun ba yon? Diba, Ma'am Hazel? Mas inuna ang technicality kaysa sa accountability. Diba? Biruin nyo yan, mga kababayan. So, klaro. Alam nyo na. Hindi pwedeng ma-impeach si Sara. Bakit? Kasi dapat isa lang ang reklamo, pero sunod-sunod. Kawawa naman siya. Nabubugbog. Ganun ba yon? Kung sino pa yung magnanakaw, siya pa yung bigyan ng VIP? Ganun ba yon? Kung sino pa yung nagnakaw na hindi ma-explain, siya pa yung pagbigyan ng karapatan na bawal masubrahan? Ganun ba yon? Yung kapag kinantot mo, dahan-dahan lang, wag mabilis kasi mahapde. Ganun ba yon? Ganun ba yon, kababayan? Na kapag binayo mo, dahan-dahan lang, wag madaliin kasi mahapdean? Kaya ang declared nun, ayaw ko na, masakit. Ganun ba yon, mga kababayan? Sa mga nakakaintindi, ito hindi to bastos Hindi to bastos, pero kung isipin mo, totoo yan. Bawal mong madaliing bayuin. Bakit? Mahapdi. Kaya pag dinadali mo yan, nahapdian, anong sasabihin? Ayaw ko na, masakit. So, ganun ang ano nila, ang declared. Wag mong madaliin kasi nasasaktan, dumudugo. Kaya hindi na magpapaulit yan. 'Di ba? So kawawa. Wala daw nako, 'di ba? Ganun 'yon, mga kababayan, 'di ba? Biruin mo. Sa mga hindi nakakaintindi kung ano yung bakit unconstitutional. Sa madaling salita, huwag madaliin pagbayo kasi mahapdi, nasasaktan, ayaw nang magpaulit. Kaya ang declared, ayaw ko na. Bakit? Masakit bumayo yan. Mahapdi. Ganon ba yon? Di ba katawa-tawa? Di ba katawa-tawa? Yung desisyon nila, kung idaan natin yan sa kabastusan, talagang matatawa ka. Bakit? Ba't mo naman kasi minadali? Dahan-dahan lang para magpaulit. Kasi pag minadali mo yan, mahapdian, dudugo, hindi na uulit yan. Maghahanap yan ng magaling bumayo. Di ba? Di ba? Katawa-tawa? Natatawa kayo, mga kababayan. Kasi totoo naman talaga. Diba? Wag daw kasing madaliin. Isa lang. Hindi 4 na putok. Inapat na putok yun di nasaktan. Anong declared? Ayaw ko na. Masakit. Nasaktan. Diba? Hindi natin kailangan dito, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman natin kailangan ng sibil dito. Matatanda na tayo. Wala namang bata dito. Sa madaling salita, ganon para maintindihan kasi kapag ka maging maging disente ka magpaliwanag, di ba? Kapag ka maging edukado ka mag-explain, hindi maintindihan ng mga DDS yan. Pero pagkabastusan, naintindihan nila yan. Dahan-dahanin mong bayuin si Sara kasi pag binibilisan mong bayo yan, mahahapdian, hindi na uulit. Isang putok lang, wag mong apatin. Mamamagayan. Sa sunod, pag bayuhin mo yan, hindi na papayag yan. Unconstitutional. Di ba? Sadista. Sinadista mo ganon, sa madaling salita, mga kababayan, sinadista. Dapat dahan-dahan lang. Hanggang sa umungol at masarapan. Kasi pag minadalian mo yan, tapos inapat mo ang putok, putang ina, di na magpaulit yan. Masakit. Unconstitutional. Ganon, mga kababayan. Kaya natataranta ngayon, mga kababayan, itong mga DDS senador.
Kaya papalitan nila si Tito Sen sa pamamagitan ni Amy Marcos. Kasi daw may balak at plano si Tito Sen na baguhin ang konstitusyon kasi hindi nagustuhan ang desisyon ng Supreme Court at maging Prime Minister si PBBM mawala ng papel si Sara. Ngayon po yon mga kababayan, di ba? Ang bilis intindihin mga kababayan, yun po ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit nyo kasi pinutukan ng 4? Isa lang. Kaya hindi napapayag ulit yan, nasasaktan eh. Na dapat pag mag-file kayo ng impeachment, isa lang. Na wag nyong apatin. Kasi bakit? Hindi naman katanggap-tanggap yun, kawawa naman yung tao. 4 ang kasong sinampa nyo. Hindi na makakatulog yan. Kaya nga nag-declared ng 16 na abogado eh. Ang laki ng gastos oh. Bakit? 4 na complain ba naman? Iba-ibang complain pa yun. Kaya, ikaw ba naman makadeclared ka ng 16 na abogado? Malaki-laki gastos nun. So, anong sasabihin ng Supreme Court? Hindi po yan katanggap-tanggap. Violation po yan. Bakit? Saan po ang human rights? Sa madaling salita, magkano ba?